Nagtalaga na ng bagong Solicitor General si Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang tanggapin ang courtesy resignation ni Menardo Guevara na minsang naging kontrobersyal matapos tumangging maging kinatawan ng gobyerno laban sa mga Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nanumpa ngayong araw si UP College of Law Dean at dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Darlene Berberabe, bilang bagong Solicitor General. Siya na ang hahalili kay Menardo Guevara na tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation. Bilang abogado ng Estado, ang Solicitor General ang inaasahang kakatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Pero naging kontrobersyal kamakailan si Guevara matapos mag-recuse o tumangging mag-abogado para sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit pa noon ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang posisyong walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Pero sa tingin ni Executive Secretary Lucas Bersamin, wala itong kinalaman sa desisyong pakawalan si Guevara sa gabinete ni Marcos at nais na magkaroon ng bagong mukha sa Office of the Solicitor General. I don't think that was a factor at all. He and the President had a conversation about this, and the President respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his professionalism at that time, the President could have already removed him. Bago itinalagang Solicitor General ni Pangulong Bongbong Marcos, nanilbihan bilang Justice Secretary ng Administrasyong Duterte si Guevara. Founding partner din siya sa law firm na itinatag nila ni dati Executive Secretary Salvador Medialdea. Binati ni Guevara ang kapalit si Berberabe at tiwalang magiging mahusay siya bilang Solicitor General. Babalik daw muna sa tahimik na pribadong buhay si Guevara. Tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni CHED Chairperson Prospero de Vera na hawak ang posisyon mula pa noong 2018 at isa ring Duterte appointee. Hindi malinaw ang naging basihan ng pagtuldok ng Pangulo sa termino ni de Vera na papalitan ni CHED Commissioner Shirley Agrupis. Second term niya na ito. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED, or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Sa isang pahayag, malugod na tinanggap ni de Vera ang pasya ng Pangulo na palitan siya bilang CHED Chairman at nagpasalamat sa pagkakataong maglingkod sa CHED sa loob ng halos 7 taon. Ang pumalit sa kanyang si Agrupis, naging presidente ng Mariano Marcos State University. Mananatili naman bilang Interior and Local Government Secretary si John Vic Remulla. Justice Secretary pa rin si Boying Remulla. At patuloy na pamumunuan ni Secretary Gibo Chodoro ang Defense Department matapos tanggihan ng Pangulo ang kanilang mga isinumiting courtesy resignation. Nagpapatuloy ang pagsusuri sa iba pang mga kalihim dahil ayon sa Pangulo, nais niya ng malalimang pagtingin sa naging performance ng kanyang gabinete. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.